Yes, Lord. As we sing, Panginoon, as long as this. Thank you, Lord, for today, Panginoon, that you remind us again, once again, recommit ourselves. No turning back. No turning back to our own life. Because if we truly believe that Christ is enough in our life, brothers and sisters, you will tend to God. You will tend to God. No turning back, Lord. Because you are enough in my life. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father, for your grace and mercy. It's enough. Because good works is not enough, but only faith through you, Lord Jesus Christ, is more than enough for us to be saved. Salamat po, Panginoon Jesus. Sa umaga nito kayo dahil sa banal mong presensya, Panginoon Jesus. Thank you, Lord, that you remind us again, Panginoon God, that you are more than enough in everything that the world can offer, Panginoon God. You are more than enough. Salamat po, Panginoon Jesus. Tonight, Panginoon God, we're asking, Panginoon God, that you will go into open our hearts, our minds, ready to receive your word, Panginoon Jesus. As we declare, Panginoon God, that you are enough, Panginoon God. Help us to understand your word today, Panginoon God. Give us the knowledge, the wisdom, and understanding, Panginoon God. Mag-alap muli, Panginoon God. Maging hap muli, Panginoon God, sa iyong message. Hap, Panginoon God, humble, obedient, and teachable, Panginoon Jesus. That we may say, Christ is enough in our lives. Salamat po, Panginoon Diyos. Maraming salamat po. We leave it all to you, Panginoon. We will trust you the rest of the day, Panginoon. Malayo po mga Panginoon, para we are asking your very message, Panginoon. Mag-usap ka po sa bawat isa, Panginoon. Use me as your empty vessel, Panginoon, as your mouthpiece, Panginoon. Because only you can do the things that a man is impossible to do. But to you, Lord, all things is possible. Salamat po, Panginoon. Today is the day you made, Lord. Today, we're going to open our eyes to you. Maraming salamat po. Thank you, Lord, and we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. I'm so blessed na pinili mo kapatid ito sa presensya ng Panginoon. So nandun pa rin tayo sa ating thematic message about declaring God's faithfulness. And now we are in the third series.
Third series na tayo. Madami namang nabago, nabakbat, mga kapatid, simula ng isa. Nakaalala ng ng last topic natin. Yung nakaalala. May libreng sabaw, sarap ang sabaw ngayon. Defensive Kingdom. Sabi ko, fairness frontliners. Amen. Sabihin mo kasi kagabi ko, hello, fairness frontliners. Hello? Kung fairness na yan, baka may kinakapagyan pa. Diba, naalala yun, napunta na tayo sa dagat. Hello, fairness frontliners. Praise the Lord. So, dito na po tayo, magsisimula po tayo ng panibagong thematic series. Amen? At tinawag na tayo discerning the changing times. I-discern daw natin yung mga pagbabago, papakating. Amen? We need to discern. Kung wala pa tayo, hindi pa malalim yung discernment natin, let's pray to God to have discernment. Amen. I believe na today ay may ipapaunawa ang Panginoon sa bawat isa. Amen. Sabi ko nga ng ginagawa ko, marami ka naman yun. Kung ginagawa ko, dami kong distractions. But I hope today, mag-uusap ang Panginoon sa bawat isa. Amen. Sabi nga, if you hear the word of God today, do not harden your heart. But instead, receive. Amen? So, narito na po tayo sa ating unit 1, pinamagatang combating dissipation. Nakaka-curious mo, combating dissipation. How to combat your dissipation? Kung ano nga ba ang dissipation? Yung sinerge ko po, sabi ko doon, is the act of or a state of dispersion or separation. Dispersion or waste, a dissolute course of life in which health and money, etc., are squandered in pursuit of pleasure. Amen. Yung inaano mo na lang yung kagustuhan, yung kung saan ka masaya. Amen. Yung nakikita niyo yan, may hawak-hawak na baso, dahil ng bubilo sa kanya, but how we combat the dissipation through prayer. Amen. So mamaya, we will combat it in a prayer. Amen. Paisa-isa natin, baka hindi natin namamalayan, we still have those dissipation in life. Yan ba? Other term ng dissipation is devotion. Amen. Pag binasa niyo siya sa NLT version, is devotion in humanity. Ibig sabihin, excessive pleasure or lack of self-control and rejection of God's guidance. Yung sa ikalungan ng Jesus. Amen? So, in our scriptures, ayan, kita niyo po? Kita po? Pag di po kita, lapit po kayo basta. Opo, lapit po tayo. Ayan. Sabi po dyan, Luke 21:34-36, be careful or your hearts will be weighed down with kerosene, drunkenness, and anxieties of life. And that day will come on you suddenly like for it will come on all those who live on the face of the whole earth. So be always on the watch and pray that you will be able to escape all that is about to happen and that you will be able to stand before the Son of God. Amen. Yung pinapagawa sa atin, be always on the watch and pray para pagdating ng Panginoon, makaharap tayo sa kanyang harapan. You will be able to stand. Amen.
Sabi nga ganyan, una pa lang, careful your heart. Sabi mo nga sa katabi mo, careful your heart. Careful your heart. Kamusta na ba ang puso ko? Kamustahin mo naman ang puso ng kapatid mo? Nasaan ba yan? Hindi mo man namalagan na baka natrap na yan. Napunta ulit sa dissipation, sa drunkenness, and the anxieties of life. Mamaya, there is not literal the drunkenness is alcoholic we are talking about here. You will learn deeper more about what is drunkenness. Paisa-isa natin sa buhay natin. Amen? Sino excited? Amen nga kami, parang, Lord, help me to be on watch. And help me to have a prayerful life. Amen? That is the way. Ngayon pa lang sinasabi mo kay Lord, Lord, ano pa ba yung mga carousing or dissipation or drunkenness and anxieties of my life? Laging kinakaharap. Na hindi ko na mamalayan, na-trap na pala ako. So malalaman ko natin yung maya. Paisa-isa natin, baka mamaya meron pa tayo mga ganong bagay. Amen? So ating objectives, number 1, makikita niyo pa, pag di ko nakita, lumapit po kayo. Pag po kayo mahiya, yung mga nasa likod, lumapit po kayo. Mas maganda po, mas nasa harap kayo, mas masasapos nyo po. Sabi ako dyan, number 1, to warn the people of God about the snares awaiting in our journey that could derail our faith walk while waiting for the coming of the Lord. Yan. Mabibigyan daw kayo ng babala mamaya about dun sa mga nakahandang mga trap. Diba? Mga panghuli. Diba yung snares kasi dito, pag sino mahilig panghuli ng tipon, yung kabataan nila, yung napupunta sa bukid, nag-aano siya ng yung trap ng ibon. Pag nagpapalagay siya ng, ano yun eh, bilog siya, tapos may snake, tapos maglalagay ka ng pakain niya sa gitna. Pag tinuha ng ibon niya, mag-trigger, matatayin yung paan niya, hindi siya magulipan. Baka mamaya may pakain nakakali sa paa, kaya medyo na mapagalan pa yung lumakan. Hindi natin na malagay sa trap. Amen? So, today, we will learn and the Lord will warn us about those snares. Number 2, to learn perseverance in faith by embracing the lifestyle and values of our new life in Christ. Nabago na ba yung mga habits natin? Napansin niyo na ba na may pagbabago yung mga ginagawa natin, hindi niya na nagagawa ngayon? Or meron kayong mga bago na nagdadaan? Amen? So, mamaya, we need to be more perseverance sa paglakad sa Panginoon. Okay? Diba sabi nga, kanina dineclare natin, isa-isa, inalpapa natin, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Ibig sabihin, you decided already, no matter what happened, no turning back. Amen? Yung pala, busog na tayo, hindi na. Amen. Pero, sabi nga, we need to be warned or to be watchful about yung derail, yung mga trap na anong gawin sa paglakad mo. Hindi naman sinabi ni Lord na, sige, sundan mo lang ako, lahat okay na. Hindi po. Dadaan sa ups and down ng buhay sa paglakad sa Panginoon. Amen? At mamaya, sino excited? Sino nakakapag-travel? Sino ano dito? Ang dream niya mag-travel around the world. Amen. Amen. Sama ako. Diba? Ang sarap kayo mag-travel around the world. Tapos,
ano na lahat ni Lord. Yung All expense paid. Lord, expense Lord. Mamaya mag-alaman niyo kung paano nahihirapan ang mga tao na nagkatuloy na ni Lord. Amen. Yan, kaya tanong ko. Kasi sabi ko dito, have you been in a night trip? Sino mahilig mag-travel dito? Papalupa, papahimpapawid na. We had estimated travel time of about 10 hours but took you more than double the expected time. Di ba minsan tayo, pag nag-travel tayo, nag-aalap na tayo ng time. 1 hour before kasi 1 hour yung biyahe. What if nangyari, naging 2 hours yung biyahe mo instead of 1 hour yun? It happens before during the Israelites time. Ang paglabas nila ng Egypt, instead of 40 days, naging 40 years. Nag-doble, hindi lang na-doble. 10 times more. Ganun din dito. Dito pa lang mag-aantay ng Uber. Sabi ng Uber, estimated time arrival 3 minutes. Pero 5 minutes na wala pa. Something happened about along the way that caused the delay. A road accident or bad weather condition or the bus needed repair. Those were the travel condition of a long journey, 5 to 10 years back in going from Manila to four provinces like Visayas and Mindanao. Nangyayari din po yan from here Qatar to Philippines. Sometimes it takes 10 hours. It depends sa weather condition. But mostly 8 to 9 hours yung biyahe natin papuntang Pilipinas. And then, sometimes yung delay, natitignan natin as negative. But ngayon na nalaman mo na, ang delay, hindi cause siya ng negative. Sometimes, sasabihin mo sa iyo, may contamination. Or, kaya nag-delay ka ng time kasi hindi ka pwede tumaan sa talaga ninyo ngayon. Kaya dinidili to avoid some circumstances like accidents. Kaya minsan yung delay, sabi mo na lang, Lord, salamat po. And then, it's a God's protection and God's redirection. Amen. Salamat po sa Panginoon. So, sa mga nag-delay, huwag kayong mag-alala. It's a protection and redirection. Yung pinapanalangin mo nag-delay, huwag kang mapagod sa panalangin. One day makikita mo ang Panginoon. Sasagutin na yan. In your unexpected time. Kasi minsan tayo, Lord, ang tagal naman, 5 years na ako niluluto to, bakit ngayon wala pa? Remember how many years pinalangin si Isaac. Si Pastor, diba? How many years pinalangin yung mga magulang niya? Tayo, how many years din tayo pinalangin? Sino man yung pinagdala ng Lord na nagpanalangin sa atin. Amen? So ganun din, kung may pinapanalangin ka ngayon, na parang pagod ka na, huwag kang mapagod. Sabi mo sa akin, huwag kang mapagod. Kasi mamaya, sasagutin na ng Lord. Amen? Sabi ko dito, traveling in a journey is taking certain calculated and non-calculated risks. The longer the journey is, the more risk you expose yourself into. Hence, you need to be prepared for those risks. Ganun din sa paglakad mo sa Lord. Sa umpisa pa lang, di ba? Sino nag-umpisa dito? Fire na fire. Lahat ng makasalubong. Uy, halika na, mag-church tayo. Amen. Ha? Kakatapos mo ng encounter. Ganun ako, halos ng kaplantin ko na invite ko yun. Uy, halika na, church na tayo. Ano bang ginagawa mo? Day of you naman. Gagaling pastor. Pero anong gawin? Ganun pa rin ba yung fire mo? Pag-iingay. Or nakalimutan mo maging prepared
sa magalis. Ilang beses ka na bang na-reject ng mga iniimbag? Ilang beses ka na bang nag-message, hindi ka man lang singing? Mga sinners. Pero wag kang magkala ng kapatid. One day, update, sasagot yan. Kasi we do not know. Then, wag kang mapagod, kaka-follow up. One day, pangangailangan yun. Magpaparos siya sa aking stage. Eh, talaga nag-message sa akin, hindi ko man yung pinubuksan. Buksan ko nga. And then, it's something. Amen? Life itself is a race, sabi niya po dito. The question is, which one will you choose? Papasahin ko na lang po nung medyo maliit. Avoiding risk does not protect. Playing it safe does not save you. Staying comfortable does not keep you alive. It just keeps you numb. Mamalit ka na lang. Si ayaw mong mag-take risk. Quietly, ruthlessly, without apology. Still broke, still lonely, still watching others live. Tama ba? Yung iba, lumalago na. Bakit yung iba, matayog na yung nararating? At ako hindi pa. Not taking a risk is the risk, the biggest one you will ever take. Pag hindi ka daw nag-take risk, that is the biggest risk that you will go back to take. Ano naman ba? What if the life you were born to live is sitting on the other side of the very thing you are afraid to do? What if doon ka pa lamang nakaupuan yun? Dahil natakot kang harapin, hindi mo ay natanggap. And to be afraid of risk is to be afraid of life itself. The greatest risk is arriving at the end of your life and realize that you never truly live it. Be braver than your fear. Take the step, make the call, launch the idea, start the journey. Amen? One bold move can change everything. Sino ngayon yung mamayang mag-one bold move na? Amen? So one bold move can change everything. Drop 100% fire. If you're ready to make it count, your life is that 100%. Buhay natin dito rehearsal. Amen? It is the performance making fun. Pero sino na dito ngayon na handa mo mag-take risk? Ang Biblia, no? Baka mamaya, pinapunta tayo doon sa Iran. Sure, kung pumunta sa Iran, yung pupunto. Diba? Or, baka mamaya, kasi meron times na may pinapahambang sa iyo, Lord. Hindi mo nakakapagan kasi natatakot ka. May tanong ka pa rin, what if? Mamaya makabago yan, even if. Amen? Sabi nga po dito, life on earth is a long and risky journey, yes? Your expected travel time is from 50 to perhaps 8 years. Ang buhay natin po ngayon sa mundo na ito, papata ng punong papata. Dati, 1,000 years na mabuhay at tao. Ngayon, nag-a-approach na ng of 50 to 80 years old. Kaya pag nalagpasan o 80 years old, mapahal. Amen? Sabihan ko dito, depending on the lifestyle you embrace and without premature reason of early death. Amen? Sabi ng Psalms 90:10, the years of your life are 70 or even by reason of strength 80.
Yes, sobrang thankful na pagmakaabot ka rin ng 70. Amen? Yet their span is but toil and trouble. They are soon gone and leave flying away. In this lifespan, nasaan ka na ngayon? Sa journey mo in life. Siyempre, nandito na tayo ngayon. We are in working in early stage. Malapit na rin. It's definitely matter. But sabi ko nga, so lifespan mo ngayon, ilang taon ka na, ano nang nagawa mong narating sa buhay? Amen? Nasa baby. Or baka kaya, Lord, kakatanggap ko lang sa'yo, first stage pa lang po ako. Baby Christian pa po ako. We are now in the middle age, mga kapatid. So wag na tayo magpalimuhin pa. Make your life worth living for Christ. Amen? Most people are not even aware they are traveling in the midst of time. Yung sinasabi mo, yung marami pang oras, ibig sabihin mo na mamalaya, you are traveling in the midst of time. Marami ka nang na-miss, na dapat lagi mo silang kasama. Pero na-miss. Bakit mo na-miss? Kasi nga, mamaya sabihin ko. And consequently fall victims to the snares and traps lying around the road, enslaved by addiction or working ventures. Only very few are aware of the journey of life. Ilan lang po ang may awareness sa journey ng buhay. Sabi nga po sa Proverbs 14:12, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of them. Akala natin tama yung nilalakaran natin. Pero sa dulo pala is kapahawakan or kamatayan. Malalaman mo yan pag ikay nagtatrust to yourself. Nasasabi mo pa rin, follow your heart. Or, live freely. Mabuhay ako malaya. Pinalaya na ako malaya na ako. Pero sabi ng Lord, huwag mo gamitin ang iyong kalayaan sa wala kong kabuluhan. Pinalaya ka ng Lord. Amen? Gamitin mo naman ngayon sa ay kabuluhan. Amen pa? May naman ito mga kapatid. Sabi niya po sila, praise be to God. There are real Christians believers like you who understand what I'm talking about. These people are made aware of their eternal destination. But sadly, still, some are not able to make it to the destination. They started strong, but something went wrong. Why? Bakit kaya na? On fire naman ito. Biglang nawala. There's something wrong. Not you, and to their relationship sa Panginoon. Kaya nga lagi tayo nire-remind ng leaders na devotion. Amen? Diba, pag nagtayo ka naman ng bahay, hindi ka magtatayo sa buhay nila. Diba, magtatayo ka sa pagbato. Para dumaan yung bagyo, hindi basta-basta. Diba? Kaya huwag kayong marinig kung lagi yung narinig every Friday, every process, every mentoring, diba? Every cell group. Tapos na ang iyong devotion. Amen? Mamaya yung recommend to God. Amen ba? Sabi nga dyan, no matter what you are going through right now, your present situation is not your final destination.
Don't give up, hold on to your hope, have faith in God, and you will overcome evil. Napakadaling sabihin, no? Pero pag tumanda sa sitwasyon, you were going to pray, Lord, I will not give up. Kahit napang-dapa ka na, babagon ka ba? It's between you and the Lord. At sinasabi ko sa inyo, wala namang nadapa, hindi bumangon. Amen? Ilang beses ka daw ba madapa? 77. Ilang beses ka din daw magpatawad? 77. Bakit 777? It's a feeling. Araw-araw. Araw-araw kang magpatawad, araw-araw kang bumangon, araw-araw may pag-asa. Amen? Hindi sabihin nakadapa ka ngayon, hindi ka napabangon ng Diyos. Amen? Kasi ang Lord, araw-araw, nililingin niya ang kanyang mapag-finish. Kasi kung hindi, wala na tayo ngayon. Amen? Salamat po sa Lord. Something derailed their faith. Yan. Kaya po pala, nagsimula ka on fire, tapos anong gawin parang nang nawala. So, ibig sabihin, may something sa iyong paglakad na lumiko. Sino nakapanood ng The Pilgrimage? The Pilgrimage Journey. Sino nakapanood doon? Yan. Ganda po nun, panoorin niyo po. Siya po ay isang evangelist na lalaki. Along the journey niya, lagi siya may nalambigin. At yun, so isa pa rin yung journey niya may bigit na. Tayo kaya, do we still have those marriages? Hindi spiritual kasi physical di mo makikita. Hindi spiritual. Ano pa yung mga naladala mo ngayon? Anong mga journey? Kung may time kayo, panoorin niyo po, it will edify your faith. How to be yourselves. Sabi ko dito, their journey. These are the stern warnings we are going to take up today. Yan. Ano ba yung mga derail? Bakit biglang nawala yung apoy? Ito po yung mapapag-aralan natin ngayon. May tatlong bagay mo yun na mapuugatan. Amen? For it will come upon all those who live on the face of the whole earth. So walang exempted. Lahat dadaan. Maski ako dadaan. Lahat tayo dadaan doon. Amen? Sabi nga dyan sa Hebrews 2:1, we must pay the most careful attention, therefore, to what we have heard so that we do not drift away. Amen? Hindi ka malilihis ng dadaan mo. Amen po? So, ready? Ready? Ready. Sign of times is theirs lying in wait. Ano bang sabi ko dyan? Satan's first device to draw the soul into sin is to present the bait. To present the bait. Ano ba yung binibait ni Satan? Speaking in the Lord, kayo makakaalam kung ano yung pinipresent ni Satan ngayon sa inyong harapan. Pinapain niya ngayon. Eto, diba sabi niya, pinapainan ka, nakalapaloob doon is yung hook pala to trap you para hindi ka na makawala. Amen? Number 1. Dissipation. Ano ba yung dissipation? Still working to believers, dissipation is the disintegration or vanishing away of faith in the words of the Lord as times goes by. Believers get tired of serving the Lord or neglecting their expectation. They go back to their old lives, chasing after worldly things again, vices, sinful lives. Sabi ko narinig ng Lord sa akin, yung masyado ka ng loaded, nakalimutan mo mag-unload sa Panginoon. Kinagaw na ulit.
ang lahat nakalimutan mong makipag-communicate. At para bang masyado tayo naging confident or nag-i-expect sa iba. Nakalimutan natin na mas pag-expect tayo sa ano pa ang gagawin ng Panginoon sa atin. Kapag yung kasama mo ngayon or katabi, pareho kung natin yan, may dala-dala. Yan. Kaya mamaya, sabay-sabay tayo mag-isip. Tignan mo yung nakakabibigay yan. Pero meron yan, hidden battles. Amen? Have you ever get tired to serve the Lord? Naisip niyo na ba, Lord? 5 years na akong naglilingkod sa iyo. Bakit parang walang nangyayari? Ilang beses po ba ako matanda? Sabi naman ng Lord, be patiently waiting. Pag nabasa niyo yung Psalms, hindi ko lang maalala ng verse ng chapter. Sabi niya, be patiently waiting for the Lord. Diba? Yung nag-declare natin, ang mananatili hanggang wakas, siya maliligtas. Hindi po yan basta-basta. Kasi pag sinabi ko, mananatili ako hanggang wakas, ibig sabihin na, kung hindi namin natin I have decided to follow Jesus in turning around. Amen. Masakit ang intro ng Dr. Nima. Amen? Salamat po sa Lord. Binubuksan na natin yung pang-unawa ngayon at pang-unawa. Amen? Mag-andong tayo sa Panginoon. Huwag mong ilikarga sa lipunan mo lang. Amen? Every day is a challenge. A challenge to change you. Huwag mong questionin si Lord, Lord, bakit araw-araw ito lagi yung pinapaharap ng pagsubok sa akin? Ibig sabihin Lord, may tinuturo ang Panginoon. Kaya araw-araw yun yung pinapaharap. Amen? Subukan mo mapagtagumpayan. Mag-iiba yung pagsubok mo kinabukasan. Kasi nangyayari naman. Amen? Sinong pagod na dyan? Parinig ka sa Lord. Ba? Amen. Walang pagod sa Lord. Pag sinala mo ang Panginoon, hindi ka mapapagod. Amen? You will feel tired, but don't get tired to serve the Lord. Given magkakaramdam ka ng pagod, but never get tired to serve the Lord. And then, pahinga. 5 minutes, 10 minutes, na, pahinga. Amen? Pagod ka, pahinga ka. Pause. Hindi naman sinabi, sige, 24/7 kang mag-serve sa Lord. Na, pahinga mo din. Katawan mo alagaan. Amen? Kape. Kape. Pagkape. Fellowship. Amen. Congregation ng kape. Kape ang Panginoon every every day. day. Talaga sa pinaalala Kape. Kape. Sino mahilig magkape dyan? Fellowship. Amen? Kape tayo mamaya. Kape yun ang Panginoon every day. Amen. Check mo na mamaya. Sabi dito, whenever we leave our calling to chase after the world, there's always a period of time while we get back on track again. Yung kumbaga, ang illustration niya, narinig na natin ito dati. Diba, 7 days a week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So dito, babalik pa rin ko, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Friday kasi yung celebration. Ang plano ni Lord, Friday, sasagutin niya yung panalangin mo noong Sabado.
Sabado, 5 ka ng pray. Sunday, 5 ka ng pray. Monday, 5 ka pa rin ng pray. Wednesday, dumaan si Bogart. Yun lang. Sino ba si Bogart? Yung distraction mo sa nila. Yung pinainan ka ni Satan ngayon, hindi mo makainihan. Magka-fire ka pa rin pang mag-pray. Sabihin na natin nakapag-pray ka. Thursday. Ayan na. Thursday. Sabi ng iba, Thursday. Let's go. Thursday na. Sabi ng iba, Thursday. Ayan na. Doon tayo minsan nilalama. Lalo-lalo kapag natin nabantayan. Kasi luhan tayo ng tao. And too many Christians are living most of their lives in this situation. Kaya parang napapatagal. Hindi naman ang nabasa ko noon na kaya tumatagal na sagutin ni Lord kung paliwanag mo. Kasi meron ka na-miss. May na-miss. Baka na-miss ko yung isang kapit mo sa isang. Yun. Never miss yung kape. Amen? Praise the Lord. Nagamit yung kape. So mamaya, araw-araw tayo, mag-kape. Para kanino ka ba bumabangon? Sabi niya, di ba? Commercial. Commercial. Praise the Lord. Sabi nga po dito, when serving feels heavy. Serve ka kay Lord, dami nag-i-criticism, dami nag-complain. Ang dami, pa-serve ka pa, pa-church ka pa. Dami ka malinig na mga negatives. But sabi ng Panginoon, God sees your heart. Take time to rest. He is with you. Come to me, all who were weary and burdened, and I will give you rest. Burn out ka, i-renewed sa akin. Amen? Huwag mong hanapin sa temporal things ang pagpapahinga. Amen? Dapat sa presensya ng Panginoon. Okay ba? Yan, number 2. Nagtatawa ko kasi sa dissipation. Hindi masyado kang loaded. Ngayon, iaalun mo siya. Number 2, drunkenness. Sabi nga dyan, alcohol is very effective dissolving agent. It dissolves families, age, friendship, jobs, bank accounts, and neurons, but never problem. So, ibig sabihin, ang alcohol hindi solusyon para sa problema. Amen? Amen. Sabi dyan, Proverbs 21. Amen. Basahin na lang po, Proverbs 20, verse 1, Proverbs 23, 20 to 21, Proverbs 23, 29 to 35, Hosea 4:11, which is 5:8. Amen. But we will dig deeper what is drunkenness. Amen. Sabi ko dito, Ephesians 5:18, and be not drunk with wine, which leads you to debauchery, but be filled with the Spirit. Amen? Diba sinabi ko kanina yung debauchery, ibig sabihin, excessive pleasure or lack of self-control and rejection of God's guidance. Amen? Sabi ko dito, drunkenness does not necessarily pertains to alcohol drinks. But it is the actual pursuit of worldly pleasure. Nung umaling na tayo sa mga makabundong pansamantalang kaligayahan, yun pala yung drunkenness. You can become intoxicated with power, money, sports, and a host of other distractions that can rob you of your effectiveness in God.
Sino pa ba dyan na umaling sa mga pula? Ano yung pula na yan? Wala na. Ano yung pula yan? Wala na, praise the Lord. Ano yung pula na Sa yan? ano yun? Sa mga sales. Iba pa rin, pag mula, promotion. Diba? Naku. Amin. Amen. Uy, sale noon! It will wrap yun. Diba sabi nga ng anticipation yung pag sayang. Ay, kanina yun sa tracking ng will wrap yun. Parang accounts. Instead na nakapag-savings ka, yung savings mo, ay hindi next month na lang. Kailan, gusto ko itong bilhin. So, maging ano ka, maging discernful ka. Gusto mo ba o kailangan mo? Magkaiba mo yung purpose nun. Pag gusto mo lang, ang kailangan mo. Amen? Whereas before you were on the fire for the vision of Jesus Christ. But as time passed by, you are changing. Sa tagal mo lang naglilingkod, hindi na ka namamalayan, kaya nagbabago din. And Getting more involved in business, which rob you of your kingdom priority. Getting you more interested in sports or hobbies. Hindi pa hobbies na. That consume more of your time that you cannot come to sell anymore. Or you cannot come regularly to Friday celebration. Sino ba nga humaling sa Panginoon? Hindi man masama mag-exercise ka, maging magkaroon ka ng sports hobbies. But don't let those consume your time together. Magkaroon ka ng time. Kaya sinasabi nila, gawin mo daw yung devotion early in the morning. Para pagtapos mo kay Lord yung time niya, ano ka na? You're free na sa mga following hours. Magagawa mo na rin yung mga dapat mong gawin. Amen. Sabi nga doon, may nagpasadala ko that time. Huwag mo daw gawin kung kailan o kailan sa akin na lang kasi. Dapat everyday pala, may appointed meeting time ka sa Panginoon. Everyday, meron kang, ito nakaset na, ito ganitong oras, mag-meeting ako. Hindi na yung sarili mo, may meeting ako kay Lord ganitong oras. Depende yan sa inyong dealing. Pwede pag-gising nyo, paano oras yung meeting nyo kay Lord. Set your time to God. Amen. Pagkaroon kayo ng meetings sa Panginoon. Kasi yan, dito ka sa punto, di ba, pag sinabing meeting na talagang nag-set yun. So, isip nyo ngayon sa anak nyo. Ganitong oras, may meeting ako. Amen. Gawin kayo natin yun, no? Ganun ako nung ginagawa ko ito. Lord, ang ginagawa ko ito, daming distraction. Kasi minsan, di ba, nagsisearch ako, is biglang may mapupunta naman dito, mapupunta naman dyan sa kabilang side. Hindi ka naman talaga. Baka nga may drunkenness pa. Amen? Destination. Nakaramdam na ba ako ng ano ba? But does that mean, sabi dyan, that all these things are sin? Absolutely not. But if you find yourself more involved in the temporary things than in your mission for God, then your priorities are missed. Ano daw yung kingdom priority natin? Righteousness. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. For all these things are added. Pinto, huwag mo na rin nakalimutan yung kingdom priority natin. What is our mission? Go and decide. Anong vision natin? Souls for Christ and make them His disciple. Disciple of the Lord and people this kingdom. Amen. So it can rob you of your ministry
And if you are not careful enough, it can rob you of your ministry for God's kingdom. So kung meron pa tayong nagaganon, sometimes we claim to be useful in the kingdom, but we don't even realize or see to ourselves we are caught to the ground. Iba yung narinig natin, masyado na tayong busy sa kingdom. But how is your relationship to the kingdom? Okay? Sabi nga ng 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just, and will forgive us our sins and purify us from unrighteousness. And may naalala mo kayo, isa-isa na pa kayo, or may namamalay na ba tayong makanas tayo about sa mga ginagawa natin sa araw-araw. May narahanap na ba sa buhay natin? Hindi na natin napapriority for yung pinapagawa natin. Number 3, anxiety of life. May mga anxieties po sa buhay. Dread ba yan? Kaluspugan? Overtime? Sa trabaho? Sakit ka naman? No time. I'm tired. Headache? Fear? Mga bills? Payments? Stress? Mga utang? Ano ba yung mga nagagawang papa-anxiety ngayon sa inyo? Si Judy ka? Si Juna? Sino ba doon? Yung nagpapalipay niya sa akin. Nag-uulo sa isipan mo. Yung pukulo. And then, panalaman mo yan kung ano yun. Kung saan ka na anxiety ngayon sa buhay. Diba? This is the third warning the Lord gave us to be beware of the anxieties of life. We're not to be so overwhelmed by our cares that would hinder our walks with God. With God, cares of life are normal, and no one is exempt from this. But when we spend most of our time worrying about finances, health, and relationship, bakit kakasal? Ano ba yun? Wala pa akong nahanap na partner in life. Diba? Yung finances ko, Lord, sagad na. God will provide. God will provide. Amen. Yung health, doon ka ba na-anxiety sa kalusugan? Sabi nga po kanina, check your lives. And we can lose our desire to serve God faithfully if those things still bukod sa ating isipan. Yes, we can fall into sickness, but it should not take our ministry away from us. Okay? Pag may sakit, pagpagaling ka, pamakas ka. Amen. Kaya tingnan mo, grabe no, pag makikita mo si Bishop personal, ang lakas-lakas pa yun. Grabe. Yung nanay ko din na pag maglakad na ganito yung siya maglakad talaga. Talagang yung buto niya, nagkakaroon mo lang. Pero ang ginagawa pa rin niya, ano yung nagpuputol pa rin siya ng kaas. Pinapagalitan yung namin, yung nasabi ko. 80 plus na po kasi siya. Wow. Yung nagagalit pa rin, yung kumawa siya ng kita, tapos magkakakat siya ng, magsisipap ng karoy. Pero hindi pa malalaki na, yung parang saga-saga na yung mga mangga, yung iniitak-itak pa rin. Kaya ko pa naman. Grabe no, makapagda sila ng mga 80, 90, because of their lifestyle during their times. Amen. Sino na ngayon ang gustong kumain ng gulay? Mamala gulay. May garden tayo. May garden na po tayo dyan. Praise the Lord. Malapit na po tayo mag-harvest. Amen. Kaya mag-harvest na rin po tayo. Amen. Malapit na i-harvest yung garden, mag-harvest na rin tayo. Yung katabi mo na yan na empty chairs, Friday yan, magugulo. Friday.
Yes, we can fall into sickness, but it should not take our ministry away from us. We could have certain financial difficulties, but it should not stop us serving. Amen. Time, ano lang po yan, be a good steward sa pinagkakatiwala ng Panginoon. Amen ba? Sabi nga po dyan, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your minds in Christ Jesus. And ano ba yung mga pinapanalangin mo yun? Kapag naka-specify na sa isipan mo, habang nakikinig ka dito, kasi yun po yung gagawin natin mamaya. Amen? Dapat naka-focus ka na, Lord, ano po ba yung ano? Lord, matagal ko na itong pinag-pray. Bigyan mo naman po ako ng breakthrough. Amen? Lord, matagal ko na itong iniluluhod sa iyo, inilalapin. Lord, alam ko parating na sila, Lord, mai-invite na po namin siya. Huwag ganun po yung ipag-pray po natin. Lalo-lalo na po, parating na po ang batch 26. Huwag po natin hayaan na wala po tayong ang delegates na ilapit po rin sa Panginoon. Amen? Kasi yun po yung ating vision. Okay? Sabi po dito, Jesus said that if you seek His kingdom and His righteousness first, then your needs will be taken care of. Amen. Truly, God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can enjoy it. Amen. Jesus said that the temptation to fall into these traps would come on all people. Lahat magdadaanan. No exception. There will be no free rides. Amen. Sa anxieties of life, yung darkness of life, and yung dissipation, no one is exempt. Even ako po. Amen. Sabi niya yan, no free rides. Lahat mapagdadaanan. But ngayon, kinaalalahanan tayo ng Panginoon about these 3 signs of trouble ng kaaway. Amen? Ngayon po, nalaman na natin yung 3. Ngayon, malalaman naman natin how to overcome these snares. Amen? Sino excited? Amen? Number 1, strengthen your heart. Kaya kanina, kinamusta ako yung mga puso niyo at pinakamusta ko yung mga puso ng mga kapatid. Luke 21:34, be careful, your hearts will be weighed down with dissipation, drunkenness, and anxieties of life, and that day will cross on you unexpectedly like a trap. For it will come upon all those who live on the face of the whole earth. Wala pong exemption. Amen? Jesus tells us that because of our knowledge of future precarious events, our lives should be different from the world. Alam mo na yun, pagkikira yan, maglalabanan yan. But still, what happened? No one is exempted. We have a mission before us that is urgent and time sensitive. Glory to God, nung hindi tayo nagpatingnan sa ating pananampalataya. We still gather together to praise and worship our living God. Even sinabing mag-stay sa bahay kasi nagsasabugan. We still keep on moving. Amen. To stand in our faith na pumunta sa gawain ng Amen. We have a mission before us that is urgent and time sensitive. For He says, in the time of my favor, I heard you.
And in the day of salvation, I help you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Ibig sabihin, kung tayo nangailangan ng favor, tininig tayo ng favor. Kung tayo nangailangan ng salvation, ay pinadala ang Panginoon. Ngayon, ikaw naman, it's your turn to pass the ball. Sabihin mo sa katawan mo, ipasa mo na yan. Ipasa mo na yan. So, sa Friday alam niyo na. Gusto mong sagutin ni Lord yung pinapanalangin mo, do his mission. Do his mission. Ano ba yung mission niya? Go and therefore make disciples. Sabi ko, lagi ko pinag-pray, Lord, maging ano nga po ako, yung kada marinig ako, nawa kayo magkaroon ako ng boldness na kunin yung number. Kahit anong sabi na siguro, gusto kayo ka ba? Bigla lang may purpose ka, kaya kinuha mo yung number. Minsan, chinichika mo na yung chinichika. Kinakamusta mo na. May kamusta ka ba yan? Kamusta na? Kape. Chase this coffee. Amen. Sasama yun sa iyo. Pero yung pagsabihin mo si David ko, ay, hindi yun magdadalawang isip. Oo, promise. Try nyo. Try natin pa. Mark, thank you. Try natin yan. Happy birthday. Try natin yan ha. Challenge natin sa birthday. Kung may kabayan kayo nakasalubong, pero kamusta yung lugar? Pagpalagayan mo ng 3 days. Pero pwede ka kami lugar, kahit magpapin tayo. Huwag naman. Maganda yun siguro nilain mo, yung matagal mo rin namin. Yung kaibigan mo, katrabaho mo, ka-office mate mo, ka-workplace mo. Yun yung iyakin mo magkape. Sabi nga po dyan, those things that hinder us from effectively making disciple must be put away. Ano ba yung naghihinder na yan sa paglakad mo bilang mag-disciple? You need to take it away. Diba sabi nga dyan, the only way to enter the narrow gate is leaving everything behind the things of this world. Kasi hindi ka po makakapasok sa narrow gate kung meron ka mag-gate galing sa mga mundo. Amen? Sabi din po ng Lord sa Luke 8, Luke 9:23, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Sa pag-disciple, hindi yung conform mo ang masusunod. Sa pag-aalaga, hindi yung kagustuhan mo ang masusunod. You need to deny yourself. Hindi mo pwedeng sabihin sa pinapaalala sa iyo ngayon ng Lord, ito yung comfort time ko, dito tayo. Kundi yung timing niya. Amen? Yung po ganun po ang mag-discipline. Para ang nag-aalaga ng bata. Pag umiyak yung baby, dalawa lang ang rason. Is either magpapalit ng laging o lagyan. Narinig tayo ng baby. Is either magpapalit ng laging or nagugutom. Amen daw, amen. Yan na, relax ka lang yan. Amen? So, gusto ko basahin natin ito, lahat tayo. And let's resolve in our hearts. Amen? Okay, why? Resolve in our hearts that The vision of Christ is my life. I chose Him, and I will do it till my last breath.
declare niya na you resolve it till our last. If you make the vision your lifestyle, your habit and culture, then nothing can take it away from you. Saan ka magpunta, lagi mo masasabtin. Amen? Strengthen your heart on this decision of life. Make discipleship not only a part of your life, but your very life, your brand. Ito pala pinapagawa ng Panginoon. Ang pag-disciple po ay kailangan para na siyang kininga natin na hindi nahihinto. Amen? Paano ka pa huminga? Stop? No. Hinga ka dire-diretso. Humihinga tayo dire-diretso. Amen? So, ganoon din po ang pinapagawa ng Panginoon. Habang may hininga ka, ay pinapagawa ng Panginoon sa atin. Amen? Say, discipleship is my life. Dinideclare niya sa Panginoon. Amen? When you are declaring your discipleship is my life. But before that, sabi na, you need to deny yourself. Hindi ka makakapag-disciple kung sa sarili mo hindi ka pa nagpapag-disciple. Kung ayaw makorek ka lang ng kaunti, ayaw mo ng tanggapin. Ibig sabihin, hindi ka pa ready mag-disciple. Paano kung yung pinalaga sa iyo gano'n din katigas ng ulo? Kagaya mo sa akin. Kasi hindi po hindi po nagbibigay ang Lord ni Papalaga na hindi mo napagdaan. Or minsan, ikaw yung dati. Kaya malalaman mo yun. Kaya minsan yung mga leaders mo minsan natutuwa. Kasi nakikita nila, ganito ako dati sa Lord na pinaalala ko sa akin na ito pala ako dati. Grabe, kaya ako nabago kasi sa pagmamahal. Napaka hindi talaga ng ating Panginoon. Hindi ka bibigyan ng hindi mo kayang malabas. Amen. Sabi din po dito, whenever the world offers you good things or good paying job that would take discipleship away from you, learn to be discerning. Yan na, paid na naman ni Satan yan. Sa mga naghahanap ng trabaho, mga nag-a-apply, he will offer you good paying job. 10,000 katayong lang. But no day off. You will say yes or no? 12 hours every day. 10,000 katayong lang. Kapakalaki na gano'n. Pagkaya sa Pilipinas. 100,000 na kapatid mo. Pero no day off. Wala kang fight kay Lord. Bigay ni Lord o hindi. These are full. Amen? If your life is discipleship, you will be learned to be discernible sa ino-offer ng Lord. Amen? Dear friends, sabi nga mo ng 1 John 4:1, dear friends, do not believe everyone who claims to speak by the Spirit. You must test them to see if the Spirit they have comes from God. For there are many false prophets in the world. Be discernible. Baka maya pinapainan ka lang yan. Amen. Sabi nga dyan, ask yourself the question. Sabi ka lang sabi ko nung binabasa ko. Would it help me fulfill my purpose or not? Pag tinanggap ko ba itong offer na ito, mag-fulfill ko ba yung purpose na pinapagawa ng Panginoon o hindi? Learn to say no to the world and ask God for a decent job that would help you fulfill your vision. God knows how to prosper you if your heart is right. If you seek to please Him in everything. And alam ko ng Panginoon kung ano po yung mga tinutulong natin. Pinag-pray mo ng matagal. Amen? Huwag kang yes ng yes sa iyo offer ng mundo. Learn to say no kung maapektuhan na yung relasyon mo sa Panginoon.
Hindi porket sinabi mo no is you are disobeying. Test every spirit. Test kung tama. Kung tama, yes ka. Kung kalooban ni Lord, yes ka. Pag ano ka minsan ang pag-design, kailangan mo magkaroon ng listahan. Kung ano ba yung, kung tinanggap ko ito ba yung mga ganyan-ganyan, magkakaroon ka ng ito, may tawag doon magkakaroon ba ako ng time kay Lord o hindi? Magkakaroon ng time na hindi pa sa wala. Tawag doon? O parang pros and pero paano ibang terms lang yan? Faithful. Basta magkakaroon ka ng ng timbangan mo yun i-discern mo o parang gano'n ito cross-check. Kung tatanggapin ko ba ito, madagdagan ba yung ganito ko? Pwede ko tatanggapin. Kagaya ko, hindi naman hindi ko na i-relate sa inyo. I'm still searching for a better opportunity. Pero lagi kong sinasabi, Lord, kung may bibigay ka, dapat 2 days ko. Lagi kong ginagalan, lagi kong Lord, 2 days ko pa, yung hindi mako-compromise yung time sa iyo. Parang ko. Kasi sayang din naman, magkaroon ka nga ng malaking opportunity, pero yung relationship mo sa Lord, wala. You will go back again to the dissipation, limits, anxieties of life. Magkakaroon ka ng mga routines. Marami kasi sa akin, marami nakakilala na sa mga testimony na rin ng mga kapatid na nagpapalit ko. Nakakilala na sila dati, tapos yung nahanap sila ng magandang work, nagkaroon sila ng tayo sa Panginoon. Doon na naman yung ang buhay nila. Then dito tayo na bumalik sila, doon parang nila na-realize nung wala na. Yung mga mga resources na pinagkakuha, doon ulit sila bumalik. And then, sabi ko nga sa kanila, maging ulit kayo. Pag may binigay ulit, be vigilant, be watchful. Pag nakalabas na pag-oo sa mga offer na malaki nga, pero nakukompromise na. Yung i-declare mo na all, fire, yes. Nothing, I have this time to follow Jesus. Di ba ang saya-saya pa namin nun I have decided to follow Jesus, no turning back. Nangyari, along the way. Nangyari. Natapa. Nakalimutan ko ako. Nakatulog. Hindi po talaga madali ang paglakad sa Panginoon. Nung minimeditate ko nga dyan, may napanood akong parang animation. Hindi ko na maitagtagin. Ano din na natin, papasa ko sa grupo. It's an animation na isang estudyante. Lagi siyang bagsak. Lagi siyang kinukutsa. Pero may relasyon sa sakit. Pero lagi pa rin siyang failure. Natanong niya si Lord, Lord, bakit gano'n? Ay, lagi akong na-fail, ginagawa ko naman yung best ko. Papasa ko na lang sa Lord yung animation ng video na yun. Grabe din po ang conversation. Sabi nga, maging tapat ka lang sa Lord. Minsan na yung pinapagawa sa Lord. Kaya lagi po napapagdaanan yung the same situation. And papasok ko na lang sa Lord po sa inyo para mapanood ko na. And sabi nga po dito, Matthew 7:7, ask and it shall be given you. Seek and it shall find. Knock and it shall be opened unto you. Sabi nga po, kaya baka minsan hindi mo natatanggap. Sabi nga, John 16:24, sabi ni Lord Jesus, you haven't done this before. As you sing my name,
and you will receive, and you will have abundant joy. Diba, dami naman nananalangin tayo, Lord, pengin mo rin pa, pengin mo rin. Gusto ko po rin ito, gusto ko rin ito. Amen. Ngayon, palitan mo. And palitan mo ngayon yung how you pray. And pa, may number one po mga kapatid. Number one, how to overcome the snare trap is to strengthen your heart. And be always guard your heart. Kasi kung ano laman ng puso ko, yan yung lumalabas sa amin. Amen? Check mo nga yung puso ng katabi mo. Tumitibok pa ba yan? Pag tumibok pa yan, sasabihin mo, Jesus. Amen? So number two, be always on the watch. Sinabi nito sa Matthew 24:42, keep on the watch. Luke 21:36, be always on the watch. Be always on the watch. Amen? Most people of the world are snared, trapped in hopelessness and uncertainty, and you were in the same position before. Don't you ever allow yourself to be snared back again. Snared back, pinibitigan ka naman ni Bogart. Gating ka naman pati. Halika na. But, keep watch. Sabi nga po dyan, 1 Peter 5:8, the enemy is watching for access. Don't leave the door open. May mga door pa bang bukas sa ating kumain? Don't leave it open. Be on watch. Kailangan mong isara. Amen? Hindi na, iligtas na tayo ng Lord. Amen? We have been redeemed. Tinanggal na niya yung mga curses through His name. Amen? So, sige nga, sabay-sabay natin basahin itong susunod. Keep watch. You are turning that TV drama series again. Stop it. Keep watch. You are playing those dirty games again. Stop it. Keep watch. You are allowing your time wasted in internet again. Stop it. What things you have once given up, don't try to look at it again. Run away from them. Don't dissipate. Snares are subtle. You won't notice it until you are caught. Don't get trapped again. The best example is our social media music. It is a trap. Yung sabi mo, 1 hour lang. Nakapagos ko. Yan, hindi na ako pagsating. Hindi na ako magluto. It is, sometimes, it is paid by sin. If we didn't use it carefully. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, hindi na kailangan nakaset na mo lahat. Ngayon, nasa sa atin na kung magpapasilyo. Hindi na kailangan i-announce ang kanilang voice. Nakasilyo ka na kung hindi ka magiging watchful. Amen? Be watchful, mga kapatid. Ayan, sige nga po, ito. Kasi ako, kahit ako natutuwahan dito. Amen? Sabi nga dyan, don't get trapped again. Amen? Susunod, ayan. Basahin natin, lahat tayo Instead, open your Bible, memorize, internalize, and actualize verses
Load your weapon with spiritual ammunition, open your discipleship manual, and master the vision. Excel in sharing. Don't lack in invitation. Make discipleship your lifestyle. Say discipleship is my lifestyle. Yung don't lack in invitation, yung parang, uy, tara mag-invite, mag-disciple tayo, tapos laging ka, ha? Hindi mo matuloy-tuloy eh, hindi mo amin. Laging, ganyan. Gets niya? So, instead na maglaan ka ng time mo sa kanonood ng mga drama sa hapon, sabi dyan, tuturuan tayo ng Lord, open the Bible, memorize yung mga sinabi-memorize sa atin, mga memory verse, mamaya, masusubok natin sinunod memory verse ang mga lesson. So, mga may process, excited. Amen? So, you weren't left alone. Hindi naman tayo iniwan ng Panginoon na wala tayong sinatan. The word is your weapon. Take the sword of the Spirit, which is the word of God. Don't just own a Bible, build it. Build it, mga kapatid. Amen? Kapag sabi ng build it, gamitin mo. Amen? Bible, hindi siya decoration. Use it. Amen? Read it. Amen ba? So, may natutunan ko mga kapatid. Number 1, strengthen your heart. Number 2, be always on watch. Number 3, pray in peace. Madali. Luke 21:36b, pray and that you will be able to escape all that is about to happen, and that you will be able to stand before the Son of Man. Always pray and never give up. So get back on your knees, pray. Always pray that God will make you discerning enough not to be caught by those entrapments of the enemy again. Always pray that God will help you strengthen your commitment to the vision of Jesus Christ. Pray for your goal. Ano pa yung goal mo sa buhay ngayon? Sige, isa-isa natin. Pray for your goal. Ano yung goal mo sa buhay? Set your goal for your life. Career goals, business goals, relationship goals, and most importantly, ministry goals. May naisip na po kayo? Yung mga goals nyo sa buhay, naisip nyo na po yan? Okay na pa? Kasi may gagawin po tayo. Sabi po dyan, get back on your knees. So we will get back on our knees today. When I think of all this, I fall to my knees and pray to the Father, the Creator of everything in heaven and on earth. Amen. This is the question. What you would become of 5 to 10 years from now, 5 to 10 years, ano yung siniset mong goals? Business goals, relationship goals, ministry goals. What it is. If you don't set goals, the enemy has already a goal for you. Kung wala kang goal sa buhay, kalaban may goal sa buhay mo. The enemy's goals by pursuing your own goal. Go back to intense prayer. Pray for people who witness to people you invite for salvation. Amen. Balikan po natin. I want you to set your goals. Speaking in the Lord. Now, what is your goals in life? Career goals mo.
Yung sa buhay mo, yung tinatawag mong career na yan, ano yung magiging goal mo. Lord, 5 to 10 years, I want to be manager. Amen. That's great. Set your goals, mga kapatid. You set now. Kaya gagawin natin ngayon. Set nyo na ngayon sa Manila yung mga goals nyo sa career, sa inyong buhay, sa inyong relasyon, sa inyong business, sa inyong ministry, ay pinagkatiwala ng Panginoon. Ano yung siniset nyo 5 to 10 years from now? Amen? So I want you now to kneel down to the Lord. Amen. Alright, sabay tayo. Amen. Mag-kneel down tayo ngayon sa Panginoon. Kaya pinatanong ko na kasi mag-conclusion na yun. Siniset ko kayo. And then, yung mga goals natin sa Panginoon. Nag-isa-isa niyo ako, hindi ko goals mo sa buhay. Hindi yung pagkakas mo, hindi pinakakas mo sa Panginoon. Sabi ko, pagpakatapat ka ngayon sa Panginoon. We have seen many strong and fair Christians while in the church atmosphere. But when their environment changes, the fire and enthusiasm fades. This condition reflects a shallow personal relationship with the Lord and the foundation of the Word of God in their lives. So, brothers and sisters, strengthen your heart. Be always on the watch and pray always. Ngayon, if we still in the trap of desperation, drunkenness, and uncertainty of life, today is the time to kneel those things sa Panginoon. Lord, help me, Lord, to still fall on this trap in my hands. Bigyan mo kami ng kalalasan. Many times we fail. Maraming beses mo kami gagala sa pagsunod sa iyong kasalan. Be true, mga kapatid. I give you a moment to pray. Intense prayer sa Panginoon ngayon. Ano tayo magtagal mo? Hindi nagpipray. Yung family mo ba yan? Yung career mo sa buhay, Lord, claim it, makabuhin, Lord. 5 to 10 years right from now, Lord. Hindi mo ako mananatiling ganito, Lord. Alam ko, if I set my minds and my goals to you, Lord, you will direct it. 5 to 10 years now, Lord. Gawin mo, Lord, sa tunas inaalaga. Baguhin mo ako. But before that, Lord, help me to change my heart, to change my life. Salamat po, Panginoon. I'll give you a moment, my brothers and sisters, to pray.
Lord, our guide, open the doors of opportunities. Allow us to into a mission, to fulfill the purpose that you have given to us. So, Nak, ba't walang sound? ilang taon na po kami nag-press mga prayers, hindi pa magpasasakit. Dami na po kami napapagdaanan mo, mga bilang sa buhay. Ikaw, Lord, you will unload and give Panginoon Diyos. Because you care for us, Panginoon God. Hindi po kadali ang paghambang, Panginoon God. Thank you. Today, Panginoon God, binigyan mo po kami ng pagkakataon, Panginoon God. To find the peace and rest in our lives. Lord, our families, Lord, help us to share the salvation, Panginoon God. Not only in our mind, but to preach boldly, Panginoon God. Ikaw lang, Panginoon God. Ay sapat na, Panginoon God. Hindi ka po namin pinamahal, Lord. You are important to us. Minsan nagiging busy po kami sa mga pag-tulong dahil ngayong umaga na ng Lord, pinapaalalahan ko to go back to our secret place. To go back in intense prayer sa mga inilapit mo po na mga kaluluwa, Lord. We pray right now, makakasama ko ulit natin sila, Panginoon Diyos. We may not know, Panginoon God, along their journey. Nakasakit kami sa kanilang katawan. Right now, Lord, they renounce, Panginoon God, every negative parts namin nasambil sa mga hapon, Panginoon Diyos. Help us, Panginoon God, to invite them, to invite in your very presence, Lord. Lagi ka maging kami. Kampihin ang Panginoon everything. Salamat po, Panginoon God, sa mga ganito, Panginoon God. You remind us to strengthen our hearts, means to guard our hearts. Be watchful on the encampment, to always close the door, because the enemy is watching for us.
and to pray, always, and never give up. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pasensya. Thank you, Lord, that you've been given us the chance, the opportunity today, Panginoon God, na maipanalangin ko din, Panginoon God. Help us, Lord, para lang po sa amin, Holy Spirit, yung mga dapat pa namin ipag-pray, Lord. Thank you, Jesus. Mga brothers and sisters, show your requests and petition to God. Lord, ngayon po, ito naman po yung pinag-pray ko para sa sarili ko. Tapos nung ipag-pray agad na tayo sa sarili ko ng Lord. Lord, ako yung iyong anak, iyong pinili, Panginoon Diyos. The word says, as you sing His name. So after you pray your request and petition to God, then I receive it in Jesus' name. I claim it in Jesus' name. Diba, gusto ko ipag-pray kayo, Lord. Ano po kayo kay Lord? Masarap po magpag-fellowship ang Panginoon. Pag itotoo ka lang, sabihin mo, Lord, many times I think that you always there to give me rise again. Thank you, Jesus. Ito na kapatid. I want you to raise your hands as an act of surrendering to all the plan. Now is the time to recommit again to the Lord. Lord, marami maraming salamat po, Panginoon Diyos, for the chances, the opportunity, Panginoon God, the answered prayers, Panginoon God, ng aming mga kapatid, Panginoon Diyos. I may not know what they're struggling right now. Nakakangiti man po kami sa bawat isa, but you know our hearts, Lord. Alam mo po ang dala-dala ng bawat isa. And as we raise our hands, Panginoon God, Lord, ang pinagkahatiwala ng pagpapit sa lahat. Because the battles of this belongs to you, Panginoon. What we need to do, Panginoon God, help us, Panginoon God, to do the mission that you've been given to us. Salamat po, Panginoon Diyos. Thank you, Panginoon. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus, for your love for Panginoon. Salamat po, Panginoon. Lord, as I raise my hands, Lord, make it to channel of your bless each and every one, Panginoon. And those who recommit again their lives to God. Salamat po, Panginoon. You know them, Panginoon. Whatever they desire of their hearts, Panginoon, right now, Lord, be granted in the name of Jesus. Not in our will, Lord, but that your will be done by us. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, because your plans is better than our plans, Lord. Salamat po, Panginoon. We thank you, Panginoon, for your comfort, for your presence today, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pinabalik po namin lahat ng papuri, Panginoon, at pagsambang sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan ng Jesus. At sa pagmamahal ng Banal na Espiritu Santo, ang lahat ng nakatanggap
nakareceive ng provision galing sa Panginoon ay magsabi ng gusto ko, kapatid mo yung kapatid mo, Panginoon, I love you, and I love you. Sikan mo, yung high-five mo, hindi ka asawa mo, yung kapatid mo. Amen. Pinapaano ko dun sa page ni Pastor. Ito yung i-share ko, yung Acts 20, verse 35. Sa Tagalog po mga gawa, 20:25. Sabi nga po dito ng Lord, in everything I did, I showed you that by this kind of kindness, we must help the weak. Remembering the words the Lord Jesus himself said, it is more blessed to give than to receive. Sa Tagalog po, sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Jesus na pinagpapala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Ayun nga po, ang pinapaunawa po ni Lord dito, hindi lamang po pera ang pwede nating itulong sa kapwa. Yung sinasabi po dito ni Lord na yung pagtatrabaho, yung po yung gawain po kay Lord, makakatulong po yun sa kapwa mo na makakailangan. Kung meron po kayong pamilya na may problema, kung meron po kayong kaibigan, na nangangailangan ng tulong na hindi po financial po. Kumbaga, pray lang po, yung salita lang po ng Lord, makakatulong lang po yun. Dito po, meron lang po akong ma-share na tungkol po ito sa katrabaho ko noon. May katrabaho po kasi ako
sa construction po kasi ako before sa organ ko. Nag-message po siya sa akin sa ating Marilyn. Sabi niya sa akin, "Hi Jenny, kamusta ka na?" Sabi niya gano'n. Siyempre, inisip ko kaagad na kasi matagal na po kaming walang contact. Kasi nga 2021 pa ako dun sa company na yun. Wala. Tapos, naisip ko kaagad, baka utang. Tapos ngayon sabi ko po sa kanya na okay lang po ako, di ma. Kasi parang mama ko siya eh. Tapos sabi niya sa akin, Jen, tulungan mo ko. Siyempre, inisip ko na naman na baka utang. Di ba? Pero, yun nga po, sabi ko sa kanya, di ba, anong problema? Baka makatulong ako. Sabi niya, huwag ka mag-alala, hindi pera to. So, syempre, inisip ko, ano po kaya yun? Tapos sabi niya sa akin na baka pwede daw kami magkape, ganyan. And syempre po, sa work ko kayo sa jewelry, bihira po ako makabangko. Tapos, ako, mas mahaba po yung oras ko sa trabaho kaysa sa bahay. So ngayon po, sabi ko sa kanya, sige diba, i-open mo na lang sa amin. Tapos sabi niya, Jen, kasi bigat ng loob ko. Sabi niya gano'n, ang bigat ng loob ko. Sabi ko, bakit po? Kasi nga, una, sa trabaho, delay yung sahod kasi sa construction, medyo ano po ngayon sa construction eh. Tapos sabi niya sa akin, yung ano ko pag-graduate na. Sabi ko, same lang din pala sa akin. Sabi ko, gano'n. Tapos sabi ko, ano pero yung pinaka-problema ko? Sabi niya sa akin, alam mo yun, Jane, parang hindi ko maintindihan na ang bigat yung nararamdaman. Sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, kung gusto ko makita tayo ng mga Kuya Mars. Tapos pag-pray na, mag-pray tayo kayo. Kasamahan tayo ng Lord. Sabi ko gano'n. Sabi niya sa akin, nagdadasal naman ako sa morning. Kasi Catholic mo siya eh. Sa morning, tapos sa evening. Sabi ko, di ba, sabi ko gano'n. Pag-pray kita, sabi ko gano'n. Tapos, nag-pray kami. Yun, nakita naman kami kina Kuya Mars. Naglalang kami. Tapos, pinag-pray ko siya. Sabi ko, Lord, ito ang kapatid ko na basta pinag-pray ko siya. Tapos, after nung nag-pray kami, umiyak siya. Nag-iyakan kami kasi ramdam ko siya eh. Sabi niya sa akin, Jen, alam mo, kumaan ang pakaramdam ko. Sabi niya, gano'n. Kung sabi ko, sa sarili ko, hindi lang talaga pera yung yung pwede mong itulong sa kapwa. Amen. Presensya ni Lord. Sa inaat ni Lord. Tapos, always pray, never give up. Parang dito po, di po ba nagtatrabaho po tayo? So, yun nga po, sabi nga po sa Biblia, nararapat na ibigay mo yung 10%. Pero, hindi po tayo ina-appeal ni Lord, hindi po tayo binibigyan ni Lord na magbigay po. Kung ano lang po yung kaya natin na maibigay, yun lang po. Pwede naman po natin ibigay kung ano pong kaya natin. Bawa po, mag-serve kayo, Lord, kung walang-wala po tayo. Di po ba? Yun lang po. Amen. Nagasama pa. Baka po si
And kung ano po ang nangyayari sa mga isa. And I think on that, hindi mo ba maliwanag siya. Panginoon, kung kami po ay namahina, sabi ko ay pagkawalan mo, hindi ba ako? Salamat po sa inyong siya, sa presensya na ibigay mo po sa amin. Sa pamilya ko siya, ito ako offering ng galing ko sa aming pagkakapatiro. Pumili mo pala ito ako sa mga sa mga gawain mo church na pinakailangan especially sa minsan po kami minsan ito nga po ang magiging dahil na ang ibig salita ang magiging prediction ko ng masa kung talagang ang kaaway ng guys. Ngayon po na bawat isa may nagtatag ng Jesus. Thank you for the opportunity and to us the worship sa iyo and maraming salamat po sa biyaya, sa grasya, sa magiging balita na ating kailangan ng mga ito. Ay aming paglayin, mga salita ito sa aming paglakas, sa aming pagbuhay. Salamat po sa paalala sa amin ang dissipation of people, ang darkness of the worldly things, ang anxieties of the whatever situation kami po ay nasa sitwasyon, ikadala na kami pinagdadala ng Panginoon. Gabayin po kayo Panginoon, patuloy yung Panginoon. Pangalagaan Panginoon. As you mentioned po, kanina po, binaban sila ng aming Pastor Romel na all these things can be covered through prayers, through being mindful po sa sitwasyon ng dinunod. Strengthen our hearts, Lord. Maraming salamat po sa paalala na may taglay namin sa aming paglabas. Salamat po sa mga tao yung ginamit sa ministry and service niyo. Lahat ng mga tao, ng mga device. Maraming salamat po, Panginoon. Kami po ay nagpupuri. Nagpapasalamat kami ay inyo. Pabili po mag-ibig sa iyo ng katawan. Maraming salamat. Panginoon po.
Pinapanalangin din po namin ang pamilya sa Pilipinas, sa mga tapos ng mundo. Lord, guide them, Lord. Cover them with your protection, Lord. Cover them with the Christian, Lord, and protect them. Guide them, keep them away from far and danger of sickness. Lord, kabayan niyo sila ng Lord. Yung Lord, yung anak, para nilaras, kaibigan, na meron sa ikaw, piling, kapalagin nyo. Yes, Sa ulan, extend their lives, Lord, to know you more, to restore faith sa inyo, Lord. And makita nila sa atin, Lord, yung miracle, changes, kung ano kami noon, ang pagbabago, walang kami umamit sa inyo. Lord, maraming salamat po. We leave the rest of the day, Lord, sa aming iba-ibang traveling mercy po para sa bawat isa sa amin, sa aming mga katutunguhan. Lord, ang lahat mo dito ay tinataas ng siya. In the mighty name of Jesus, through the Holy Spirit, lahat po lang sa atin. Amen. This is the word of God in 1 Peter 5:6-8. So humble yourself under the mighty power of God, and at the right time He will lift you up in honor. Give all your worries and cares to God, for He cares about you. Stay alert, watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Then raise our heads to receive the benediction that comes in the Lord. Now may the God of patience and comfort grant you to be like-minded towards one another according to Christ Jesus, that you may be one mind and one mouth, glorifying the God and the Father of our Lord Jesus Christ. You may go in love, go in peace. Receive the healing, receive the provision, receive the breakthrough that comes from the Lord. Receive it by faith. In Jesus' name, amen. Amen. Pabukas na po yung camera for the photo. Yes. Kay Sister Agnes, kay Sister Jeda, Joanna, Sister Julie, open na pong camera for photos. Amen. Yes. Sister Julie. One, two, three. Amen. God bless po. God bless. God bless sa lahat. Bye-bye. Ingatan kayo ng Lord. God bless.